Ngayon po, ayun, parang nakutusan si Bato de la Rosa dito, oh. Parang nakutusan si Bato de la Rosa dito ni Senator, upcoming Senator Tito Soto. Sabi ho dito mga kababayan, ni upcoming Senator Tito Soto, nahapyawan ko lang yung pagbasa. Kumbaga, nadaanan ko lang yung pagbasa. Doon nga ho, doon sa resolution ni Bato de la Rosa na ginawa po. Ano? Yung una, naglalakad si Bato de la Rosa eh. Patay mali siya pa eh, no? Sabi, Senator Bato de la Rosa, ano po masasabi nyo doon sa kumakalat na resolution? Ganun daw ho. No? Sabi ni Bato de la Rosa, tagal. Siguro mga 3 hanggang 5 segundo bago magsalita. Meron ba? Meron ba? Gumaganon. Gustong ikaila. No? Gustong, kumbaga, nag-iisip siya habang naglalakad. Ano kaya sasabihin ko? Aaminin ko kaya na sa akin yun o ano? Eh, siguro naisip niya, nako, maaano din. Siyempre, mabubuko din ito. Aminin ko na. Oh, ang sagot niya doon habang ini-interview siya, meron ba, meron ba? Bandang kinahapunan niya tayo, mga ilang oras, inamin niya din. Bakit to? Kasi meron pong mga marunong mag-search, marunong pong humagilap kung saan po nanggaling yung resolution na yun. At isa nga po sa natagpuan nila, mga kababayan, yung pangalan, no? Yung pangalan nung isang staff ni Bato de la Rosa na andon, huling nag-save nung resolution. Nakita. O yan. Hanggang sa umamin na si Bato de la Rosa. Sabi niya dito, galing yon sa office ko. Pero nung una, itinatanggi pa. Ano, patay mali siya pa. So ngayon, no, nung nahapyawan ng basa ni Senator Tito Soto, sabi, parang contradictory, conflicting yung mga whereas, So pwede nang iwan sa basurahan ng kasaysayan. Kasi ang nilalaman doon, mga boss, no? Ang nilalaman ho nung kanyang resolusyon, wala pong iba kundi wala na tayong oras para pag-usapan pa yung impeachment na yan. Yun lang yun. Wala na tayong oras para pag-usapan pa yung impeachment na yan. At meron pa palang isa, hindi pwedeng tumawid sa 19th Congress papunta sa 20th Congress yung impeachment na yan. Hango yata yun doon kay Senator Tolentino. Di po ba? Kayo, nabasa niya, mukhang illegal naman ang hindi ituloy ang impeachment, mga kababayan. Kaya ang nasabi na lang ni Tito Soto, so pwede nang iwan niya sa basurahan ng kasaysayan. No? Galing yun sa office ko, basahin nyo na lang ang resolution. You'll understand everything, that very self-explanatory. No? Mabasa nyo yun doon yung sinasabi ko, sa loobin ko. Basahin nyo yung whereas. Andoon lang lahat, intindihin nyo. Pagkakaintindi namin, labag sa konstitusyon yung gusto mong mangyari. Di po ba? Kaya nga po, mga nagsisialsa ngayon ang taong bayan. Nag-aabang kung ano ang gagawin ninyo at kung itutuloy ninyo yung resolusyon na yan. Akala nyo siguro pwede nyo paglaruan ang taong bayan. Akala nyo siguro, wala panalo na naman tayo no? Kakapanalo lang natin sa bilang senador, kahit ano pwede natin gawin. Bakit kasi takot na takot kayong ituloy yan? Bakit kayo kinakabahan na ituloy ang impeachment? Ano po? Kasi sabi naman, ang pagmamalaki naman ng ating Vice Presidente, ready naman siya. Di ba? Sabi ni Sir Esing Mariano naman, may kanya-kanyang katangahan yung mga Duterte senators na yan. Biruin nyo, yung i-impeach, ready sa impeachment. No? Prosecution panel, gustong-gustong matuloy yung impeachment. Tapos ngayon, yung mga hatol, yung mga magja-judge, ayaw ituloy. Tinatamad lang ba kayo? Or talagang
Hindi nyo alam na ang posisyon nyo dapat, kayo ang magja-judge. No? Kasi ho, ang nagiging posisyon na nung mga magja-judge ho, mga kababayan, hindi ko naman nilalahat, pakiramdam yata nila, sila na po yung lawyer, sila ang abogado ni Inday Sara Duterte. Kani-kanila hong tanggol eh. Isama mo na si Marcoleta. Baka kala mo nakakalimutan ka namin. Hoy, inaasikaso mo ba, Marcoleta, yung ipinakako mo sa taong bayan? Na 2,000 piso. Kapag 2,000 piso, ang kuryente ay lilibre mo. Huwag mong kakalimutan yun, hindi namin kinakalimutan yun, ha? May pagbabanta pa si Marcoleta doon sa entablado nung mautog nila. Di po ba? Ano yung word na na sinabi? Ano yung mga linyang sinabi ni Marcoleta doon nung nandoon? Lintik lang ang walang ganti. Mapapahiya daw. Ihinto na daw po yung impeachment kasi mapapahiya lang daw po ang gobyerno. Ha? Baka pag natuloy kayo mapapahiya. Baka pag natuloy, walang depensa yung kampo ni Inday Sara Duterte. Ulitin ko, dahil dati pa man, mga bossing, dati pa man ho, mga kababayan, wala na silang maipakitang depensa. Imbitasyon sa Kongreso, imbitasyon sa NBI, wala, hindi sila makasagot. Kung meron ho man silang mga pambala, mga depensa, doon pa lang po sinabi na nila yan. No? Kaya wag nilang binabaliktad si Amy Marcos. Ano naman sinasabi ni Manang Amy? Sabi ni Manang Baba, Manang Amy. Sabi ni Manang Amy, tingin ko, palagay ko, pati yung administrasyon dito, gusto nang i-atras yung impeachment eh. No? Kasi natatakot, mapahiya, matalo. At, eto pa ho, matitigas ang mga mokmok, matitigas ang mga muka ng mga senador natin. Mga bossing, kayo, ganito. Kayo, kunyari may inireklamo, umabot sa kasuhan ho, mga kababayan. Umabot sa kasuhan at umakyat nga po at kailangan litisin. So kayo ho, mga kababayan, ano ang mararamdaman nyo bilang isang kalaban, no? Bilang kalaban nung inirereklamo ninyo. Na makikita mo araw-araw magkasama yung judge at yung taong inirereklamo mo. Araw-araw magkasama. Ano mararamdaman mo? Mapapasabi ka, naku, talo na kaso ko nito. Naku, patay. Yari na. Magkaibigan pala yung judge at yung inirereklamo ko. Which is, ang posisyon po ng taong bayan, mga bossing, ay yung nagrereklamo. Ngayon po, nakikita natin, yung inirereklamo natin, kasama po yung mga magiging judge. Tapos, ang sinasabi nila, nako, talo kayo sa numero. Di po ba? Hindi nyo pa nga nakikita eh. Hindi nyo pa nakikita yung mga ebidensya, natalo na ang taong bayan. Di ba? Natalo na ang taong bayan. Mahiya. Dahil yung pinagmamalaki nyo na lagpas kayo sa numero o napakarami ninyong kaibigan, yan po yung ibig sabihin yan eh. No? Talo sila sa numero. Madami kaming kaibigan ni Inday Sara Duterte. Yan po ang ibig sabihin yan eh. Na kahit nasandamakmak ang ebidensya, kahit napakaraming napakaraming witness, madami pa din kami dito na kaibigan ni Inday Sara Duterte. Mababaliwala yan. Yan po ang pagkakaintindi ko doon sa mga ipinapakita ng ating mga senador. Hindi ko po nila lahat. Pero yung mga kaibigan ni Inday Sara Duterte. Diba? Sabi ni Alba Flor Elcano, talo ang numero sa atin. No way, Jose. Tamimi na kayo. Malamang sa taong bayan. Ibalik mo, Sara, ang pera ng taong bayan. Correct ko.
Tapos yung resolusyon ni Bato de la Rosa, wala na po kasi tayong oras para pag-usapan yan. So wag na lang, no? 4 na termino ni Inday Sara Duterte nung siya ay mayor pa, 460 million kada isang confidential funds. I-multiply mo po 'yon sa ano mga kababayan, sa 4, oh, kulang-kulang ho yata, humigot kumulang 1.8 billion mga bossing. Tapos, hindi wala na kasi tayong oras eh para diyan sa ano impeachment eh. Ano? Oh,